today, God will revive us. Are you ready to hear the word of the Lord? Amen. Wala muna tayong papakinggan katabi. Wala muna tayong iisipin mamaya kung saan tayo kakain, kung just po ba, at kung saan-saan. Forget everything. And the Lord will speak to us this afternoon. Open your Bibles to 2 Peter chapter 3. Ikalawang Pedro, 3. At merong mabuting balita dyan si Pastor Pedro. Alright. Napakahalaga ng mensahe ng Panginoon, kaya po masundan nawa ako na interpreter natin. Ikalawang Pedro 3. Ngayon po, medyo mahaba-haba yung basa. Kaya I want you to read it with me. At kung wala naman kayong Bible, I want you to listen as I read. Alright. Nandiyan na po ba kayo? Ready? Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis niyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin niyo mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat niyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa asalaman. Sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likain ang mundo ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag niyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya kayo ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin niyong maging maka-Diyos habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayo mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay naroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa sa napaghaharian ng katuwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin niyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Sikapin niyo kayo isipin niyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan ng pagkakataong maligtas kayo. Yan ang sinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya ay tungkol sa paksak ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi ng kanyang sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga, ipinahahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon, ito'y alam na ninyo, mga kapatid. Dapat kayo mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo.
sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Napakaganda ang salita ng Diyos, no? Binasa ko pa lang, alam mo na. Amen? Pero meron tayong medyo uulitin ng konti. Sinasabi ng marami na nangako ang Panginoon na darating, ngunit hanggang ngayon wala pa. Napansin niyo ba, paligid natin ay mas madilim na. Mas magulo na kaysa noon. Ang dami na pong Kristiyano ang pinapatay. Isang lungsod ngayon ang kinuha na ng buong ISIS. No? At daan-daang, hindi po bayan, hindi bansa ang kanilang pinapatay, ang kanilang kinukuha, kundi Kristiyano. Sabi mo sa akin mo, Kristiyano. Ikaw at ako. Kung Kristiyan ka, ha? Amen. Alright? No? May mga sinabi sa kanila na mag-turn sila sa Islam. Pag ayaw nila, magbayad sila ng halagang hindi naman kaya bayad sa lapi. At kung hindi, sila ay pinapatay. Imagine mo, pinapatay na ang Kristiyano ngayon. Dahil lang sila ay Kristiyano. Hindi dahil sila ay Pilipino, hindi dahil sila ay Israelites, hindi dahil sila ay Amerikano o Hapon. Kundi dahil Kristiyano. Inawit natin kanina, I have decided to follow Jesus and no turning back. Ngayon gusto kong tanungin kayo sa hapon ito, dinesisyon mo na ba na sundin si Jesus at wala nang pagtalikod pa? Isang tanong na napakahirap at isang desisyon na napakahirap. Wala pong ISIS dito, puro ISIS. Wala kasi ako, ISIS, may nangyari. No? May naningil, merong lakad, ano-ano. Hello? Amen? ISIS pa lang yan, nawawala ka na. Lalo na siguro kung ISIS yan. Amen? Ngayon, ang sabi ng iba, hindi naman darating si Jesus. Ano ba pag-asa natin? Ano mo sa anong pag-asa mo? Ba't nagsisimba ka? Anong pag-asa natin? Bakit tayo nagpapakabanal? Bakit natin gusto bumait? Napakahirap bumait. Madali pong maging masama. Mas madali pong mamuhi. Alam niyo ba mas madali magalit? Kesa magmahal? Dahil magalit mas madali yun. Hindi ka papansin, hindi ka magbibigay, hindi ka magtitimpla ng kape, hindi ka maglilinis ng bahay. Napakadali. Napakadaang magalit. Akala ng iba, pag nila nagalit, ikaw ang pinaka, hirap na hirap. Hindi ka hirap, madali. Kasi wala kang gustong gawin Wala kang papansin hindi madali. Hello? Pero napakahirap magmahal. Kasi pag nagmahal ka, magtatrabaho ka. Magtitimpla ka ng kape, maglilinis ng bahay, babati, ngingiti, kahit wala ka sa mood. Kasi ikay nagmamahal. Amen? Ano ba? Ngayon, bakit natin gusto bumait? Gusto natin magmahal samantalang mahirap. Sapagkat may pag-asa tayo initay. Tulad ng binasa natin kanina, ang Panginoong Jesus po ay darating muli. Maraming magtatawa sa atin. Sabi nila, pagtatawanan kayo ng daigdig. Kaya sasabihin, kala ko ba darating si Jesus? Hindi naman. Mula pa ng lolo-lola ko, born again na. Basta pa po ang aking ingku-ingkuan. At nag-preach siya na darating na. Namatay na po silang lahat, di pa dumarating. Hindi po yata totoo. Sabi niya doon, hindi pa dumarating ang Panginoon sapagkat nagtitimpi pa siya. Hindi po late ang Diyos. God is never late. God is always on time. Amen? Binibigyan niya lang, ang sabi ng binasa natin, binibigyan niya lang tayo ng pagkakataong magsisi. Sapagkat kung darating na ang Panginoon, tanong mo sa katabi mo, ligtas ka ba? Sa klase ng ugaling meron ka, ligtas ka kaya? Sa klase ng pamumuhay na meron ka, maligtas ka kaya? Kaya dahil sa iyo at dahil sa akin, nagtitimpi ang Panginoon. Pero hindi siya mahuhuli. May takdang oras ang Panginoon at hindi rin tayo magugulat. Sapagkat sabi, malapit na, nasa kadiliman na po tayo. Pag sinabi nasa kadiliman, napansin niyo ba ngayon?
Dati very safe ang Japan, walang criminal record. Ngayon meron na. At nakakalungkot, mga bata, kapwa bata. No? Nasa kadiliman na po tayo, baka natutulog ka pa. Hindi na tayo safe. Yung liwanag, malapit na pong dumili. Nakatay sa Pilipinas, dati, panatanong kapag naliligaw ka, entertain ka, di ba? Sige po, itutulong pa sa'yo. Eh ngayon daw, panatanong, na may nagtanong sa'yo, naliligaw, huwag mo na papansinin. Kasi may darating na van, ikidnapin ka, kukunin ka. Kunyari, naliligaw. Ngayon naman, meron magpapakilala sa'yo, tsahin mo siya, tsuhin mo siya, pero di mo siya kaano-ano. At habang ginaganya ka sa loob, may ammonia pa rin para ikaw ay mahilo. Darating ang time, wala nang pwedeng gumawa. Darating ang time na didilim at wala nang pwedeng gumawa mabuti. Kaya ngayon, ang pagkakataon sa'yo, sabi mo ngayon, ang pagkakataon. Hanggat konting liwanag meron pa. Dati, sasabihin mo sa mga anak mo, makipagkaibigan kayo ngayon, huwag ka makipag-usap. Tama? Baka makikipagkaibigan. Dati, sasabihin mo, makipagkaibigan, makipagkaibigan. Dati, ang laro sama-sama sa kalsada mga bata, ngayon, pansinin mo sa sasakyan, wala nag-uusap. Diba? Lahat, wala nagsasalita na sa mga kwarto. Kala mo yung bahay, wala nakatira. Ang dami pala, nasa mga kanya-kanyang kwarto, nasa bed, nakadalugtog lang ganyan, nagkaganyan. Mag-isa. Yung mga totoong tao, ayaw nila kausapin. Nakausap nila gadget. Tawa ng tawa, hindi mo alam kung may kausap talaga. Yung mga totoong tao sa labas na ayaw hawakan, ayaw kausapin. Hello! Sabi mo sa akin, magbago ka. Amen? Ang tao ngayon nababalik. Hindi tumitino. Naging smart nga daw yung phone. Yung tao naging bobo. Wala nang alam. Dati nang alam mo kasi pumunta kaliwa, kanan. Ngayon, kung hindi magkaan ng GPS, ang daw, kaliwa na. Turn right, turn right. Hindi niya na matandahin, diba? Turn. Kasi pinapakinggan niya lang yung kanyang. Oo, naging smart tayo ng hindi. Hello? Amen ba? Ngayon darating na ang Panginoon kasi padilim na. At pangako siyang siya'y babalik. Jesus promised that He will come again. At kung darating yung Panginoon, at datnan ka niya, sa iyong kalagayan, tatanungin kita, kunin ka kaya ng Panginoon. Sabi na parang ang tagal. Tandaan niyo mga kapatid, sabi doon, ang 1,000 araw natin, isang araw lang sa Diyos. Grabe, no? Ang 1,000 taon pa lang, 1,000 taon, isang araw lang sa Diyos. Kaya mag-100 taon ka man, minuto ka lang kay Lord. 1 minute lang. Parang taga-taga ng buhay mo. Eh, lalo na kung kay 20 lang, hayabang-yabang mo na, pangalan mo na lahat. Eh, si Lord pala, second ka man. Hello! Hindi ka na maturuan, parang alam mo na lahat. No. Amen ba? Hindi lang ang Panginoon. Kaya nga, nasabi nga, sabi sa kayo, makinig ka. Kung ganito rin lang, sabi, tutupukin ang lahat ng bagay, patutunaw ang lahat ng bagay, ang mga araw, ang buwan, ang lahat na nakikita mo'y mawawala. Eh ngayon pa lang, di pa tinutupok, nawawalan eh. Madali na masira eh. Hello? Hindi ba napansin, bayo na bayo kang bumili ng iPhone 5 dati, biglang dumating yung iPhone 6. Kabibili mo lang ngayon, pero mag-ipon, bukas daos na sa'yo. Ay, sabi mo, praise God, may iPhone 5 ako. Sabi ng katay mo, ito iPhone 6 mo. Sabi tapo. No, parang kagulo ka. Hindi na kailangan tupukin ngayon pa lang, maging matalino ka, nakita mo habol ka ng habol sa mga bagay na walang kabuluhan. Magkakaroon pa ng iPhone 10 yan, kaya huwag kang magmadali. Hello? Huwag ka, hindi ka na makatulong sa iyong kapwa nang dahil sa kaiipon sa gadget. May nangangailangan
kasi bibili ka ng polo. Kaya nga sabi niya, dahil gano'n ang kahihinatnan. Verse 11, in that way, everything will be destroyed. So what kind of people should you be? Anong klaseng mga tao dapat tayo kung ang kahihinatnan ng lahat ng bagay pagkawasak at pagdating ng Panginoon? Anong klase daw? Sabi diyan, you should be holy, you should live a holy life and serve God. Magpakabanal. Sabihin mo sa kakay mo, magpakabanal. Pag sinabi magpakabanal, hindi lang yung hindi makabasa pinggan. Yung ang damit mula belo hanggang ano tawag yan? Sako. At kung lumakad, dilanda. Yan ba ang banal? Hindi lang yan. No? Eh kung ganyan nga suot mo, pero hindi mo naman asawa, klas na klas mo, may asawa ng iba, marumi pa rin. Amen? Hindi ka naman sinasabi magsuot kayo napakaikli. Dahil hindi rin yung banal. Magkakasala ang tao sa iyo. Napakahirap kung maging born again na totoo lang. Sa iba sa tayo magliko-liko. Sayang ang pagsisimpa natin kung hindi tayo mababago. Ang church na ito, na dumating ang Panginoon, isa lang ang mensahe na bibigay sa inyo. Magpakabanal kayo. Tanggapin niyo si Jesus bilang tagapagligtas upang kayo maligtas. Ang buhay niyo sa daigdig, sandali lang. Hindi mababago ang preaching ng church na to. Mabago na sa iba, pero sa church na to, hindi mababago. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Maliligtas ka. Gawin mo siyang Panginoon. Mamuhay ka ng banal. Ano yung banal? Galatians chapter 5. Pasensya na po sa mga bago. Sana makita ko pa kayo muli. Ano gusto nyo? Bulahin ko kayo? Tapos magkikita tayo sa impyerno? Ha? Yung bang gusto kayo ng church eh. Yung kikilitin sa kanilang tenga. Yung alam mo bang mahal na mahal ka ni Lord, kaya ganyan tatawa lang niya. Yan ang gusto eh. Naku, huwag kang mag-alala dyan kung salbahe ka man. Magigising ka na lang isang araw, mabait ka na. Hindi yung totoo. Amen? Pag yung po permits namin, mag-uwi na po tayong lahat. Total pa yung kero rin ang punta natin. At kung magpapakasama tayo, todo mo na. Huwag na yung pa isa-isang boyfriend na, apatin mo na. Pag isa-isa ng girlfriend mo, dahil mo lima. Hello! Pero magpapakabalan ka ng maayos sapagkat hindi kukunin ng Diyos ang may dumi sa kapintasan. Ang sabi ng Biblia, kukunin lang ng Diyos. Dalawa lang ang patutungan ng tao sa ayaw at sa gusto. Impyerno at langit lang. At ang impyerno walang katapusang kaparusahan. O sinasabi mo hindi totoo yan kasi hindi ka walang mamatay eh. Makapag-usap ka na sa mga na munting mamatay. Ano sabi niya, sumisigaw sila kabili, mapagili naman. Noon, makapagka sa akin, hindi pa ako ready. At buti na lang sila pa'y nasa gift. Yung nakita nila ang dinig. Nahilig na nila sa internet, panoorin mo yung mga from death. May nag-experience yung sudden death. Parang magising ang isip natin. Nakala mo kada araw eh, gising ka pa? Ang yabang-yabang mo, parang lakas mo pa, wala ko sakit, hindi mo alam, pwedeng mamaya wala ka na. Hindi mo ang impyerno, hindi mo matatanda yan, may bata, bago ka anak, binata, dalaga. Hello! At kung haharap ka sa Diyos ngayon, saan ka kaya pupunta? Kaya ito ang mensahe ng Panginoon sa iyo. Galatians chapter 5, nagsabi dyan, verse 18. Verse 19 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Ito yung gusto nito. Itong kalaban natin, itong laman na to eh. Minsan gusto mo na magsimpa pero ayaw mo umalis dito sa bed. Hindi maikakaila ang hilig ng laman.
pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang mga katulad nito. Muli ko kayong binababalaan. Ang gawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Darating ang paghari ng Panginoon, lahat ng gumagawa nito hindi kasama. Kaya kung may inggit ka pa, kung may kalaswaan ka pa, kung meron ka pang pagkapuot, pagkagalit, kung meron ka pang pagsiselos, kung meron ka pang kampi-kampi, chismis-chismis, pagbibisyo, lahat ng yan, lahat ng kalayawan, walang katapusang pagsasaya. Alam niyo, kalayawan, walang katapusang pagsasaya. Pagkatapos mag-inuman, pupunta naman sa sine, pagkatapos mag-internet pa rin, tapos mag-dinisco, walang katapusan. Binababalaan tayo ng Panginoon tulad ng una at ngayon din. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang gumagawa nito. Saan mo gusto? Saan mo gusto? Mahirap pong gawin yan. Ito kalaban mo eh. The good news is Jesus died for your sin. Ang mabuting balita po, mahirap tanggihan to. Kami ito katawan mo, mahirap tanggihan to. Masaktan lang to, gusto mo, mananangin ito eh. Di ba? I-chismis mo to, bukas, nasa chismis ka na rin, nasa Facebook ka na rin. Ginanito mo ako, bukas, mas malalang sasabihin ko sa'yo. Ayaw nito papatalo. Ito ang kalaban mo, hindi mo kalaban ng katrabaho mo, hindi mo kalaban ng nanay mo, hindi mo kalaban na yung kapatid, hindi mo kalaban na yung kapwa. Ito ang kalaban mo. Ito ang gumagawa ng kasamahan. At sinasabi ng Panginoon sa atin, sa church na to, maglinis tayo. Sa iyo sa atin, maglinis ka. Linis ka. Linisin mo yung puso. Lahat ng karumihan, linisin mo. Darating na po ang Panginoon. At binababalaan tayo ng Diyos, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang gumagawa nito. Ang mabuting balita at hindi nagbabagong balita. Nung si Jesus po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, nung si Jesus ay mamatay sa krus, kasama ng kasalanan ko, kasama ng kasalanan mo, binayaran ni Jesus sa krus. Hello? Dumanak ang dugo ni Jesus para tayo linisin sa lahat ng kasalanan. Alam niyo ba yun? Kaya pinili ni Jesus ang kamatayan. Kaya niyang hindi mamatay. Ang sabi ng Biblia, He could have called. Kaya niyang tumawag ng 10,000 angels. One angel can destroy 70,000 people. 10,000 angels. He could have called because He's the King of Heaven. To destroy the world and set Him free. But He chose to die. Pinili niyang mamatay mag-isa sa krus dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Alam niya na ipapanganak ka this year. 19 lang to ka kung ano man pinanganak. At kakailanganin mo ang tagapagligtas. Pinili ni Jesus mamatay mag-isa sapagkat nasa isip ka niya. Amen. At kung tatanggapin mo ang pag-ibig ni Jesus, sasabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya sa sarili ko. Linisin mo ako ng yung banal na dugo. Linisin mo ako sa lahat ng kalikuan. At ikaw na maging Panginoon ng aking buhay. Amen? Sa gayon, matatalo mo yung gawan. Pag iniinutusan ka nitong magalit, kaya mo nang magsabi ng hindi. You can say no to sin. Alam niyo ba yun? Ito katawiran ng mga tao, palay na lumalapit. Tama ba? Ano ba yun? Siyempre, tutuka ka na lang.
Ayan eh. Paano mo hihindihan? But the Bible said, if Christ is in you, you can say no to sin. Tinutukso ka. Ang hirap. Kung sexy. Parang si Marimar ang nakatapat sa'yo, Jake. At naghihintay si Ate Mary Ando. Pero inigising mo lang kayo, baka natatakot kayo sa preaching. You can still say no. Amen? Why? Because Christ is in you. Kaya mo, sa isang tayo mo, kaya mo. Kaya mo. Nakita mo yung galit na galit ka, siniraan ka. Pagkakataon mo ng sabunutan. But you can say no. You have the power. Alam niyo ba, napakasarap magkaroon ng kapangyarihan tumanggi sa mali. Kasi yun ang hindi kaya ng marami. Utangan. 10%. Ito na naman po kami, Pastor. Ayan na eh. 30 lapas lang, 10%. Kahit kailan daw bayaran, ayan na. Nanginginig na po akong kunin yung 30 lapas. 100 lapas. Ang hirap tumanggi, tama? But you can say no. The power to say no to sin. Kaya mong humindi. Because Christ is in you. Amen? Because Christ is in you. Papunta ka na sa church, bihis ka na. Biglang may nakasalubok ka. Saan ka pupunta? Hindi mo masabing church kasi nahihiya ka. Diyan lang. Huwag ka na pumunta doon. Halika. May sale. O kaya may inuman, may party. Halika, sama-sama tayo. Magpakalasing tayo doon. Baka may mamit pa tayo magagandang babae. Hello, may mamit mo. Hello? Amen. And then, you can say no. Because Christ is in you. Sino gusto rito si Kristo maging Panginoon ng kanyang? Amen? Sino gusto rito totoo pumasok si Jesus? Huwag na po tayo magbiro. Huwag na tayo magbiro. Wala nang pang magbiro. I encourage you, pag maging Christian ka, mula sa araw na ito, magpaka-Kristiyano ka. Amen? Sa ulit panahon, dito po magtatapos. Ang sabi ng Biblia, wala na pong gitna. Ang masama, lalo magpapakasama. At ang mabuti, lalo magpapakabuti. Hindi ka na magtatanong kung born again ka. Hindi ka na magtatanong kung ikay banal. Hindi ka na magtatanong kung ikay masama. Sapagkat kung ikay mabuti, gugustuhin mo lalo maging mabuti. Amen? Alam mo kung ikay anak. Sabi mo sa akin mo, alam mo kung ikay anak ng Diyos. Alam mo kung ikay banal. Bakit? Sapagkat gusto mong magpakamanal. Nauuhaw ka sa kabanalan. Gusto mong bumain. Alam mo na. Hindi ka na magtatanong, ligtas kaya ako? Mawawala po kalituhan. Sapagkat po nauuhaw kang maging mabuti. Pinapatunayan lang na ikay anak ng Diyos. Gustong-gusto mo magsimba. Pinapatunayan lang ikay anak ng Diyos. Gustong-gusto mo makita yung galit sa'yo at makipagbati. Pinapatunayan lang ikay anak ng Diyos. Gustong-gusto mo magpatawad. Gustong-gusto mo magbigay. Pinapatunayan lang ikay anak ng Diyos. Kung nauuhaw ka sa kabanalan, kung nauuhaw ka sa katuwiran, pinapatunayan lang ikay anak ng Diyos. Tanong mo sa katay mo, saan ka nang umuhaw? Kung nag-i-aim ka pa na, sana ikagaling kumadap lang ngayon. Sana makubisa sa trabaho namin. Then, habang ikay naglolong na maging masama, sana yung sigarilyo ko mga tatlo maging kahapa. Isang kahapa lang ako, gusto ko daigin yung tatay ko. Siya kasi nakagalawa na, gusto ko tatlo. Alam mo na, alam. Hello? Ngayon, sino gusto mabago ang puso niya? Sino gustong linisin na Diyos sa kanyang puso? Sa oras na ito, maaari ngayon mo lang ito narinig. Hindi ko alam kung magiging tayo muli sa preaching na ito, maaaring ayaw nila sa church. Pero ikaw lang mawawala.
makakasamang galangin. Maging matalino ka. Sabi mo sa kayo maging matalino. Magagawa ng Diyos pasagalangin ka higit pa sa iyong kakangailangan. Kung gusto ng Diyos yumaman ka, kaya ka niyang payamanin kahit hindi ka gumawa ng masama. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo lahat ay tumayo. At bibigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon mamili sa oras na ito. Huwag mo tignan yung katabi mo kung saan niya gusto pumunta, bahala siya sa buhay niya. Kung gusto niya sumama, ayaw mo siya mag-isa. Ikaw, magpakabalan ka. Piliin mo maging mabuti. Sapagkat walang pwede sumagot sa iyong kaluluwa kundi ikaw. Hindi mo pwede sabihin kasi katabi ko, inaya ako, nakakamag pa sa Diyos at sabi ng Biblia, lahat ng iyong ginawa, lihim man o lantad, mabuti man o masama, ipagsusulit mo sa Diyos. Hindi mo pwede sabihin kasi pinigil ako ng asawa ko, kasi pinigil ako ng kapitbahay ko, kasi tinukso ako ni Maria, tinukso ako ni Pedro. Sasabihin ko sa iyo, ikaw may kapangyarihan magdesisyon ng iyong buhay. At sa oras na ito, huwag mo nang hintayin yung katabi mo. Ikaw na mismo, kung gusto mong si Jesus ay pumasok sa iyong puso at mula sa araw na ito, mabago ang iyong buhay. Pumunta ka sa unahan. And we will pray together. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lahat ng po na gusto si Jesus, magbago na kanyang buhay. I don't care kung matagal ka ng Christian, pero ikaw na ngayon ang mabuhay sa mali. Pumunta ka sa unahan. We will pray. Lord, bakit ako pumunta sa unahan? Sapagkat ang pagpunta sa unahan ay simbolo ng pagpapakumbaba. Mula sa iyong kinauupuan, gusto mong lumapit sa Diyos. Sa oras na ito, huwag mo nang tignan ang katabi mo. Decide for your soul. Decide for your own soul. Hallelujah. Yun na pumuhi na sa mali. Yung ayaw na ng kasalanan, pumunta ka sa unahan. Yung hindi niya kaya ang kanyang sarili. Dinadala siya ng kanyang emosyon, pero gusto niya mabago, pumunta ka sa unahan. Lord, gusto kong mabago pa. Gusto ko pang maging banal. Gusto ko pang umayos. Sa bagay ko mapapatunayan na kung may anak mo. Habang nanguhaw ako sa katananan. Habang nanguhaw ako sa katuwiran. Na mapatunayan ko ko yan ng mga Panginoon. Mabuhin mo ang aking puso. In the name of Jesus. Ito ang araw na yung kaligtasan. Ito ang araw na yung pagbabago. Ito ang araw na tinakta ng Diyos upang ikaw ay mabuhay. Upang ikaw ay maligtas. Tanggapin mo ang inaalok ng Panginoon. Tanggapin mo ang inaalok ng Diyos. Ibigay mo sa Kanyang yung puso. Ibigay mo sa Kanyang yung puso. Ibigay mo sa Kanyang yung puso. Lord, hindi ko kaya magpatawad. Lord, hindi ko kaya kumalimot. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya tumanggi sa inaalok sa akin kasalanan. Tulungan mo ako. Lord, hindi ko kaya Panginoon patawarin na gumawa sa akin ng mali. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Burahin mo sa akin ang aking nakaraan. Burahin mo sa akin, Panginoon, lahat. Panginoon, na sumakit sa aking damdamin. Burahin mo sa aking kaisipan. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Do not wait on God. Come to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, alam ko po lahat ng kung pusong lumalapit sa Panginoon, mararamdaman mo po ang presensya ng Diyos. The Holy Spirit will come on you. I speak in the name of Jesus. And let the Holy Spirit testify in your soul. Let the Holy Spirit come down to you. Come down to you. And feel the Holy Spirit touching you right now. Hinihipo ka ng parang Espiritu ng Panginoon. He is cleansing you right now. He is cleansing you right now in the mighty name of Jesus. Hindi natin kaya kumain sa ating sarili. Ngunit kung nalapit tayo sa Diyos, mamamuhin tayo ng Panginoon. Lilinisin tayo ng Panginoon. Hallelujah! God
dahilan, lift up your hand as a surrender to God. Surrender yourself to God right now with all your heart. And we will pray. We will pray right now. Mula sa iyong puso, sabihin mo, are you ready, church? Sabihin mo, Panginoong Jesus, narinig ko ang mensahe na yun. Ako'y narito sapagkat dinala mo ako. Nagpapalinis ako sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Kilala mo ako, Panginoon. Alam mo lahat ng aking kalikuan. Humihingi ako sa iyo ng tawad. Aangkinin ko na ikaw ay namatay para sa aking kasalanan. At ika'y nabuhay magmuli upang ako ay magkaroon ng bagong buhay. Pumasok ka sa aking puso. At pagmula sa araw na ito, ikaw na ang maging Panginoon ng aking buhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa paglilinis. Salamat sa buhay na walang hanggan. Inaangkin ko na ako'y mahal na mahal mo. Iniibig mo at babaguhin mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. At ngayon kung may mga kailangan na, we will pray to one another. Kung meron kayo dapat isuko sa Diyos, I want you to be prayed by our pastors right now. Elders, come and pray, 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 pray. Tanungin natin sila kung may mga kailangan sila. I want you to pray right now. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may likha ng langit, may gawa ng lupa at lahat ng nakikita namin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng hininga. Buksan mo po ang iyong kaharian sa kayong kalangitan. Dumadalangin po kami sa iyo at papakumbaba. Idinudulog po namin sa iyo ang aming buhay. Pagamat maikli, Panginoon, at parang walang kabuluhan. Salamat po sa iyong kapatawaran. Salamat po sa pagpapahalaga mo sa amin. Dalangin namin mamuhay kami sa ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, ilayo mo kami sa lahat ng kasamaan. Bigyan mo kami ng bagong isip. Bigyan mo kami ng bagong puso. Isang pusong nagnanasa sa kabanalan. Isang isip na nagnanasa ng katuwiran. Dalangin namin ang Banal na Espiritu'y maghari sa amin. Nasaan man kami at anumang oras, kami kausapin. Ilayo mo po kami lahat sa gawa ng laman at mamuhay kami sa Santong Espiritu. Purihin ka sa iglesia ito, sa church na ito, walang maitaas ng ikaw. That
Pagpalain mo po ang church na ito at ang mga taong narito namumuhay sa iyong kalooban. Hanggang sa ikaw ay dumating. Wala na po kaming babalikan sa mundo. Wala na pong hihigit pa sa iyo. Ikaw po ang nagbibigay ng buhay. Ikaw ang nagbibigay ng aming pangangailangan. Ikaw ang nagbibigay ng aming hininga. Kaya naman purihin ka, O Diyos. Sambahin ka ng aming mga buhay, ng aming pamilya, ng lahat ng meron kami. Purihin ka at luwalhatiin ka. Wala mo